Low praise. Okay. Sige, good evening. Good evening. Good morning. So, good morning. Good afternoon pala. Okay, so welcome po sa ating Bible study. Pati po dyan sa online. Kay Tita Bing. Kung nanonood si Tita Bing, no? And so ngayon, magpapatuloy tayo sa pag-aaral sa Lucas chapter 1. So ito po ay patungkol sa paghahayag, no, ng nalalapit na panganganak or pag-anak sa ating Panginoon. So babasahin po natin yung verse 28 hanggang 31. So I think hanggang 31. Confirm ko lang, no? Okay. Hanggang 33 muna pala. 28 to 33. Sige. Request natin. Dad, pwede yung pakibasa, Dad. 28 to 33. Okay. Lucas 1, verse 28. Lumapit ang anghel sa kanya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na pinagpala, ang Panginoon ay sumasa iyo." 29. Subalit siya'y lubhang naguluhan sa sinabing iyon at inisip niya sa kanyang sarili kung anong uri ng pagbati kaya ito. 30. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, pagkat nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos." 31. At ngayon, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. 32. Siya ay magiging dakila at tatawagin anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. 33. Siya ay maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Amen. So salamat sa salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin muna. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon ng araw na ito na kami po ay buhay pa. Tunay nga, Lord, na ito ang binigay mo sa amin na pag-asa at oras upang mas maliwanagan pa at mas makilala ka pa at may pamuhay ang buhay na iyo pong inihanda na para sa iyong mga iniligtas. Tunay nga na tiyak ang kamatayan. Panalangin ko po na gaya ng mensahe mo kahapon ay maintindihan at tunay na may maunawaan ng bawat isa na darating ang iyong pagbabalik at darating din ang oras na kami ay wala na. Panalangin ko po na sa mga nalalabing araw na kami po ay nabubuhay, tunay nga ng iyong mga anak ay mamumuhay para po sa iyong kaluwalhatian. Salamat sa salita mong ito na siyang patuloy na nagbabago sa mga usok, mga isipan ng iyong mga anak na siyang nagpapabago din ng kanilang pamumuhay. Gabayan mo po kami, Panginoon. Paunawa mo po ito sa amin. Turuan mo po kami. Ito aming panalangin sa pamagitan ng anak na si Heso Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Sige po. So, magsisimula tayo sa verse 28. Actually, napag-usapan na to nung nakaraan. Bibigyan lang natin pa ng baka may mga masishare din kayo, no? So, sabi dito, lumapit ang anghel sa kanya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na pinagpala, ang Panginoon ay sumasa iyo." So, kung matatandaan po ng bawat isa, ito po ay ito yung unang tagpo, no? Unang tagpo ng
pakikipagkita or pagpapakita ng isang anghel. At ito po yung unang sinabi ng anghel na si Gabriel sa unang tagpo na siya po ay nagpakita kay Maria. Sabi niya, magalak ka, ikaw na pinagpala, ang Panginoon ay sumasa iyo. So, baka meron po kayong mga mai-share, no? Patungkol po dito sa verse 28. Sa verse... Parang si Lolo Myong may sasabihin. Dad, si Lolo Myong. Sige. Yung pagkakasabi nung na binati niya si Maria, ang anghel, dahil gusto siyang pinagpala ng Panginoon dahil si Jesus Christ ang magdadala ang ating kapagligtas, ang magdadala akuin niya yung kasalanan ng sanlibutan. Kaya ganon, sinabi niya magalak ka, pinalugdan ka ng Diyos, tumasa yung Panginoon dahil si Jesus kaya magdadala ng lahat na kahit sa ating panahon pala na dapat magalak tayo dahil ang kaligtasan ay na kay Hesus Kristo na pinagkaloob ng Ama sa langit. Sa pamagitan ni Maria na kanyang anak. Tama ba yan? Okay. So, ayon po sa sinabi po ni Lolo Myong, pinagpala siya dahil kumbaga dumating yung tagapagligtas. Kumbaga ang focus po dito sa pagpapala is yung tagapagligtas, no? Hindi po si Maria, no? Hindi po dahil meron pong kakaiba or merong kaaya-aya or merong bagay na ginawa si Maria, but malinaw po, no, na dahil kay Jesus, no? Dahil doon sa dala-dala niya at dahil doon sa actually hindi pa nabanggit dito kung bakit, no? Hindi pa no? Parang greetings pa lang to, pero alam naman natin kung ano mangyayari. Pero yun, maganda yun na nasimulan po ni Lolo Myong. Salamat po, no, Lolo Myong, sa pag-share. Sige, Daddy, ikaw kanina, parang may sasabihin ka. Pinapakita dito, no, yung pagbati ng Birhen, no, kay Anghel pala, kay Maria. Pinagpala, ibig sabihin nito, kung anuhin natin sa kumbaga si Maria, pwede ko nang ituloy, no? Si Maria, kasi nga siya ang katuparan ng propesya, no? Ang Panginoong Diyos ay sisilang ng isang birhen, no? Sinabi sa Lucas 1:34 na sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyari ito samantalang ako'y wala pang nakikilalang lalaki? No? At ang isang propesya o ang isang ay siya ay manggagaling sa linya ni David. No? Si Maria. Si Maria. Na pinapakita rito, pinagpala. Ibig sabihin, ito ay pinagpala ng Diyos, no? Siya ay tumanggap lamang, no? Parang tayo, sabihin natin na ang binuhay ay pinagpala, tayo mga binuhay. Diba? Ganun lang yun.
Marami kasi marahil dito at sinabi nga ang Diyos ay ang Panginoon ay sumasa iyo, no? Parang dito nagkaroon ng mga maling katuruan o mga misconception, lalo na ang mga Katoliko, na si Maria parang ang inaano nila ay panggagalingan din ng grasya. Si Maria ay tumanggap lang ng grasya o pagpapala sa Panginoon upang sa katuparan ng Mesiya, no, ang Panginoong Hesus ay manggagaling sa isang berhen, no? Yun lang muna po. Ayun. Maganda po na nabanggit po iyon. Actually, ito po yung kinaklaro din natin, yung salitang pinagpala. Kasi tama po yung sinabi kanina na marami po talaga or meron talagang maling pagkaturuan, no, na lumaganap hanggang ngayon. Actually, ngayon itong grupo na ito ay nagse-celebrate, no, ng kanilang kapistahan, no? Kung makikita sa Cebu, doon din daw pala doon sa may Olongapo din, no? At sa iba't iba pang lugar. But anyway, yan. Yun po, no. Klaro po dito yung pinagpala kasi kumbaga siya yung ginamit ng Panginoon upang isakatuparan yung ipinangako na. So yung binabanggit po kanina, no, ni Daddy, yung ang Mesiyas ay manggagaling sa isang birhen, 'di ba? Hindi ko lang na pero alam ko mababanggit ko to mamaya-maya din. Kung anong verse po 'yon. Na note mo ba, Dad, anong verse 'yon? Yung sa Old Testament, no? Mamaya mapapansin. Isaiah 7:14. Ano na? 7:14. 7:14. Yes. Okay, tama. 7:14. Isaiah chapter 7 verse 14. Tingnan niyo po. Dito, no? Kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Ano yung tanda? Narito, isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ng kanyang pangalan na Emmanuel. So, sa Isaiah or sa Lumang Tipan, maraming taon na po ang lumipas, naihayag na po ito, na ito ang magiging isang tanda. Na anong tanda to? Para saan? Tanda sa pagliligtas ng Panginoon, no? Na isisilang sa isang birhen. At yun nga po ang nangyari at mangyayari na mababasa natin mamaya. So kung babalikan po natin, itong sinabi dito na ikaw na pinagpala, si Mary pong sinasabihan dito, sana maging clear na po sa atin na pinagpala siya dahil siya lamang po katulad natin ay kumbaga biniyayaan ng Panginoon, and ito siya, si Mary is siya yung magiging ina, no, ng Panginoon, pero hindi nanggagaling sa kanya ang pagpapala at kailanman hindi manggagaling sa kanya ang pagpapala. Pinagpala lang siya. At wala siyang kaibahan sa bawat isa sa atin. Okay? Sige po, si Tito Bong na may i-share. Tungkol po sa pagpapala o biyaya. Kasi tayo po wala tayo talagang biyaya . Merong biyaya talaga na binigay sa atin. Pero tinanggap natin ang biyaya nun, pero wala talaga hindi tayo talaga karapat-dapat na tanggapin yung biyaya. Yun lang talaga yung biyaya ng Diyos sa atin. Pero kung iisipin natin hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ng biyaya. Pero si Maria po, pinakita niya rito, nangangailangan siya ng biyaya . Kasi yung biyaya na yun, yung gusto niya yung kaligtasan na makamtan.
At sabi nga doon sa 1:46-47 ng Lucas, sabi rito, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Doon po, pinakita lang ni Maria doon na kinikilala niya talaga ang Panginoong Hesus, ang biyaya na tinanggap niya para kay Kristo, para doon sa ibinigay na na biyaya sa kanya ng Lahat tayo ay nangangailangan din ng biyaya, ngunit katulad ni Maria, nangangailangan din tayo ng biyaya, pero hindi po tayo karapat-dapat. At ang karapat-dapat lang talaga noon ay ang Diyos na magbibigay sa atin at pangangailangan ng ating biyaya. Yun po. Kasi binanggit po ni Mary doon sa kanyang parang panalangin yun. Panalangin. Na sa Luke 1:46-47. Na-recognize niya na yun ay kaligtasan, no? Apo. Oo nga, no? Tama, maganda yung verse na yun, no? Kumbaga na-recognize ni Mary, ayun, may papakita talaga na, gaya ng sinasabi ni Tito Bong, si Mary, katulad lang din natin. Nangangailangan tayo ng kaligtasan. At natuwa si Mary, tuwang-tuwa siya dahil, yes, nandun na yun, ginagamit siya ng Panginoon, pero higit sa lahat, yung kaligtasan din na pinagkaloob sa kanya, na gaya din natin, pinagkalooban lang din, biniyayaan lang din ng kaligtasan. So, yun po yung shinare po ni Tito Bong, no? Yun, maganda po na nabanggit po iyon. And may dadagdag lang po pala din ako, kasi baka po kasi maisip ng bawat isa, pero bakit si Mary? No? Baka may tanong talaga tayo, bakit si Mary? Bakit hindi si Tita Susan, di ba? Pwede naman si Tita Susan, no? Ba't hindi si Tita Susan? Ba't si Mary talaga? So, meron lang din po akong verse na gustong i-share sa inyo. Ephesians chapter 4 verse 7. Subalit, bawat isa sa atin ay binigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. So kung maghanap po tayo ng dahilan, the only reason is yun po ang ipinasya ng Panginoon at yun ang kaloob ng Panginoon. Wala na talagang dahilan. Kaya kung kayo mga tao maghahanap talaga sila ng sagot sa bakit si Mary, yung mga taong pong iyon, mga iniisip nila na meron tayong kakayanan na pwede nating i-ano sa Panginoon, Lord, dapat sa akin yun kasi ako ganito, ganyan. 'Di ba? Kapag nagtatanong pa tayo ng ganun. Pero dito, very clear po no, na ito ay biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Okay? Or ayon sa kaloob or pinasya ng Panginoon natin. Okay? So, I think yun yung sa verse 28. May dadagdag pa po ba yung iba? Salamat po sa mga nag-share, no? Ako naman, si Lola. Ang sa biyaya at pagpapala, nasa sa atin yun ay binigay ng Panginoon. Dahil pagising natin sa umaga, tayo nakakakita, nakakarinig pa, yun ang malaking biyaya at pagpapala. Di ba? Sa atin yung pagpapala at biyaya. Nakakamtan natin yun dahil pag tayo lagi na sa Kanya, pagising natin sa umaga, tayo nakakakita pa, nakakarinig, yun ang malaking pagpapala at biyaya ang nakatanggap natin sa araw-araw. Yun ang para sa akin, biyaya at papapala. Okay po. No, so parang sinasabi po ni Lola Lita na even kahit po yung simpleng paggising, no? Sa simpleng nakakita ka pa, nakakarinig ka pa, ay pagpapala na po na nanggagaling po sa Panginoon. So, actually masasabi din natin, yun nga yung bawat araw na pinagkakaloob sa atin na buhay pa rin tayo. Ano talaga yon? Grasya lang din po talaga yon ng Panginoon na tayo po'y buhay pa. Kasi 'di ba ang kasalanan, ang dulot talaga niyan kamatayan, 'di ba? Well, yes, spiritual na kamatayan, pero wag po tayong magkakamali, physical din po na kamatayan. Kaya lang, 'di ba, yung nangyari po sa Garden of Eden, si Adam at saka si Eva, 'di ba, sabi kapag kinain niyo yung prutas ay mamamatay kayo. Pero nung kinain nila yon, hindi po sila agad namatay. Di po ba? Hindi agad sila namatay. Pero actually ang nangyari doon, namatay sila. Namatay sila spiritually. Okay? Spiritually. Pero kasama po doon is yung pagiging corrupt ng katawan
na dati wala sana silang kamatayan physically, pero sila po ay nagkaroon ng hangganan, di ba? Namatay din sila physically. Pero alam niyo po ba, yung bawat araw din pala na tayo'y buhay pa physically ay biyaya din yun. Kumbaga, grasya, makikita mo talaga yung grasya din ng Panginoon doon kasi yung bawat araw pala na yun ay pagpapakita ng yung pagtitimpi ng Panginoon ba, no? Pagtitimpi ng Panginoon. Kaya nga kung matatandaan nyo kahapon, nung Sunday, may verse tayong binasa na i-consider nyo yon na bilang kaligtasan. 'Di ba? Kasi ibig sabihin nun, nagbibigay talaga ng chance ang Panginoon. Siguro ikaw ligtas ka na dahil nakilala mo na siya, pero may iba pa, no, may iba pa na hindi pa nakakarinig ng magandang balita, yung mga tupa na naliligaw pa. So, yung bawat araw na yun ay ano pa yun, grasya pa yun para din sa kanila. So, ayun, maganda na nabanggit yun ni Lola Lita kasi nga narinig naman natin kanina meron pong yun nga, no, merong, ano ba tawag dyan? Yung vigil ba tawag dyan? Hindi ko kasi alam. Yun nga kasi may namatay po, no, na relative din po nila, Tito Bong. So, nakakalungkot po talaga na may mga ganun. Di ba? Kung para po sa pagkakalam ng bawat isa, biglaan lang talaga, no? Pumunta lang sila sa birthday ata, no? Pumunta doon. Pero maya-maya, malalaman na lang nila na ganun. So, gagamitin ko lang din po yon bilang paalala din, no, sa bawat isa. Hindi talaga natin alam kung kailan. May dalawang deadline lang kasi yan eh. It's yung dalawang deadline po, pagbabalik ng Panginoon, or yung isa is mauna kang mamatay. Okay. Yun lang talaga, dalawang deadline. Pero sana pakaisipin po natin lagi na yun, huling araw mo na yan. 'Di ba? Huling araw mo na yan. Tsaka yung paghahanda talaga. Yung paghahanda. So, ayun po. Sana nagkakaroon po yun ng halaga sa inyo yung salitang maghanda, deadline, no? At hindi natin alam. No? Yung hindi natin alam. Okay, so may dadagdag lang po ako dito sa may ang Panginoon ay sumasa iyo. Okay, bigyan ko lang po siya ng exegesis dito. Ito pong sinabi dito na ang Panginoon ay sumasa iyo. Ito po ay nangangahulugan na ang Panginoon ay may gagawing pagpapala sa pamamagitan ng isang tao o yung taong iyon ay makakatanggap ng pagpapalang mula sa Panginoon. Narinig niyo po, kapag naririnig niyo na po o nababasa niyo po itong verse na to, ang Panginoon ay sumasa iyo, ito po ay usually ginagamit kung or kapag nagpapahiwatig na may gagawin pagpapala ang Panginoon sa pamamagitan ng taong iyon or yung taong mismo na iyon ay makakatanggap ng pagpapala na mula sa Panginoon. So bakit po natin nasabi yon? Kasi lahat ng ito ay para po sa kaluwalhatian at kalooban ng Diyos na kanyang isasagawa. Okay? Meron po akong example dito na nabasa sa Judges. Ipakita ko lang po sa inyo, no? Judges. Nasaan yung Judges? Hukom. Okay. Hukom chapter 6 verse 12. Tingnan niyo po, nagpakita ang Panginoon, nagpakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, ang Panginoon ay sumasa iyo. No? Same po na phrase, ang Panginoon ay sumasa iyo. Ikaw na magiting na mandirigma. Sino ba kinakausap dito? Hindi pa natin ito nabasa pero siguro narinig niyo na si Gideon. Sinabi ni Gideon sa kanya, subalit Ginoo, kung ang Panginoon ay kasama namin, bakit ang lahat na ito ay sumasapit sa amin? Nasaan ang lahat ng kanyang kamanghamanghang gawa na isinaysay sa amin ng aming mga ninuno na sinasabi, hindi ba tayo inahon ng Panginoon mula sa Ehipto? Ngunit ngayon tinakwil kami ng Panginoon at ibinigay kami sa kamay ng Midian. So, para mabigyan po kayo ng ideya, ang nangyayari po kasi dito kay Gideon, sa time ni Gideon, parang nasakop ata itong mga Israelita ng mga, Midian. Okay? Pero itong nangyari ngayon dito na binabasa natin is, ito yung paghahayag ng anghel ng Panginoon na gagamitin si Gideon ng Panginoon upang iligtas yung mga taga-Ehipto mula sa pagka nila doon sa mga Midianites. So mananalo sila sa war.
So, this is one example yung phrase na ang Panginoon ay sumasayo. Kapag sinabi na ito, ibig sabihin po niyan kasi, sumasayo yung Panginoon, ibig sabihin kasi may gagawin ng Panginoon sa pamamagitan mo or may gagawin ng Panginoon sa buhay mo para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Naintindihan niyo po yon? So, yun lang po. Parang gusto ko lang po kayo magkaroon din ng idea dito sa phrase na ang Panginoon ay sumasaiyo. Bakit po yun sinabi ng anghel kay Maria? Dahil may gagawin ng Panginoon sa buhay mo, may gagawin ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay mo. At yun nga, siya po yung nagdala ng anak ng Diyos. Naintindihan niyo po? 'Di ba? Kaya ito yung phrase na ginamit ang Panginoon ay sumasaiyo. So, very clear na ang Panginoon ang gumagawa sa pamamagitan lamang ni Maria. So, maling-mali po talaga yung mga relihiyon na nagtuturo na ang pagpapala ay nanggagaling kay Maria. Kaya 'di ba, meron pa silang panalangin na ano 'yan? O Maria, puno ka ng grasya. Ano 'yon? 'Di ba? 'Di ba yung prayer na 'yon is parang humihingi sila ng galing kay Maria. Alam niyo ba yung na 'yon? Ano 'yan? Baka meron pong alam niyo, sinanay alam. Sabihin niyo. Hail Mary. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak mo si Jesus. Ayun ba yun? Ano pa kasunod niyan, Lola? Santa Maria. Santa Maria, ina ng Diyos, panangalan mo kami makasalanan ngayon at kailan pa. Okay. Okay lang po yan, Lola. At least na po tayo, malaya na po tayo sa ganong katuruan, no? So, doon na, makikita niyo po sa prayer po na iyon, di ba? Na kumbaga, dahil pinagpala si Maria, ipagpanalangin mo kami. Di ba? Yan yung parang nun, di ba? Panalangin mo kami kasi pinagpala ka sa lahat So, ibig sabihin, ginagamit nila na pamamaraan si Maria upang ipanalangin sila. Parang ganon. Pero, dito pa sa verse 28, napakaklaro po na ginamit lang talaga si Maria ng Panginoon. Hindi talaga siya ang magiging bridge natin, no? Towards God. Okay? So sana clear na po yan. Okay, verse 29 tayo. Okay, masaya po kasi lahat tayo nag-share. Ibig sabihin, nag-aaral na po yung bawat isa. Okay? So, verse 29. Subalit, siya'y lubhang, ito maganda i-discuss natin to kasi natandaan ko dati si Daddy about doon kay Zacarias, no? Ito maganda na mabigyan natin ng justice yung nagduda ba talaga si Zacarias? Bakit sa Maria ganito ganyan? So itong verse 29, ito itutulong sa atin para mas maintindihan yun. Okay? Ano sabi sa 29? Subalit siya'y lubhang naguluhan sa sinabing iyon at iniisip niya sa kanyang sarili kung anong uri ng pagbati kaya ito. Okay? So ito yung naging unang reaksyon ni Maria doon sa pagbati. Mga kapatid, tanggalin niyo po muna yung sinabihan na siya na papanganak niya si Jesus kasi wala pa Okay? Ang isipin niyo po muna para mas madali natin itong 28. Ito lang muna ang sinabi sa kanya. Ito lang muna ang alam ni Maria. Magalak ka, ikaw na pinagpala, ang Panginoon ay sumasa iyo. Hindi niya pa alam na siya pala ay gagamitin na ina, no? Hindi niya pa alam. Take note, hindi pa alam. Pagkatapos, ito yung naging reaction ni Maria. Subalit siya'y lubhang naguluhan sa sinabing iyon at iniisip niya sa kanyang sarili kung anong uri ng pagbati kaya ito. Okay. So, baka po meron pong makakapag-share sa kanila pong napag-aralan sa verse 29. Bakit kaya naguluhan si Maria? No? Or ano po ang pinapakita sa naging reaksyon ni Maria? Daming Maria dito, si Maria Arshan, Maria Rajoyce, no? Maria Arnie. May Maria din ba si Arnie, tita? Maria Argel, no? Hello. Lahat po yan silang may mga Maria.
Maria Janjan. Joke. This Mario. Mario. Okay. Sige, advertisement lang po yun. Okay. So, sige, patuloy tayo. Dad, parang may sasabihin ka. Hindi, pagpapakita lang dito yung natural na reaksyon ng isang tao. Di ba? Ikaw, halimbawa tayo, pagpakitaan tayo ng isang anghel. Natural na bigla ka, matakot. Di ba? Siguro yun lang yun lang ano eh. Normal reaction talaga yun. Normal reaction. Oo. Okay, kasi wala pang sinasabi talaga yung ano. Basta ano pa lang to bati. Pagbati pa lang, 'di ba? 'Di ba? Kaya lang naguluhan si Maria, ba? Anong klaseng bati ito? Bakit ganun yung pagbati niya? 'Di ba? Sige, baka may masasabi po si ano. Sino ba? Kayo, Jamie? Kayo naman, sige. Nag-aaral naman kayo. Sige, kayo naman mag-share. Yung napag-aralan ko po dito, kasi yung sa English, she was troubled at his saying. Kumbaga, hindi naman ibig sabihin na hindi siya na-troubled dahil dun din sa appearance ni Gabriel. Pero mas pinocus po dito yung sa salutation or yung sa sinabi, kumbaga, or sa pagbati ni Gabriel. Ang inano ko dito kasi, greatly troubled. Kung matatandaan po natin, ganito din po yung naranasan ni Zacharias sa previous verses po. Pero yung ano ko po dito, indication po siya na parang, kumbaga, na nasa, si Zacharias po kasi parang, ang ano po niya, kumbaga, talagang nag-doubt po siya. Pero kay Maria po kasi, makakita po natin na nasa tamang pag-iisip siya. Kasi sa next verse po, nakalagay po doon, at inisip niya sa kanyang sarili kung anong uri ng pagbati kaya ito. So, kumbaga, nagulat siya na ganun yung pagsabi. Pero iniisip niya pa rin, ano kaya ang ibig sabihin nun? Kasi nga, ang sinabi sa kanya, ikaw na pinagpala. So makikita natin po dito na siguro yung nasa isip po ni Maria, paano ako pinagpala? I am a sinner. Kumbaga, makasalanan ako. And kumbaga, hindi niya talaga deserve yung pagpapala na ibibigay sa kanya ng Panginoon. Yun. Okay, so, yung sinabi ni Daddy kanina, yun po yung magiging normal na reaction talaga na matakot ka, hindi ka makapagsalita, or baka nga iba sa atin kapag nakakita ng anghel, may matay, di ba? Yung gano'n, no? Pag makakita tayo. Pero dito, kung papansinin niyo po, maganda yung sinabi din ni Jamie kanina eh. Kumbaga, nung nakita niya yung anghel, yes, nandun yung takot, nandun yung ano, pero kung makikita niyo dito, parang relax pa rin si Maria, no? Bakit? Kasi si Maria, nabigyan niya ng pansin yung sinabi ng anghel. Sabi ng anghel, magalak ka, ikaw na pinagpala. So, kaya natanong niya, sabi niya sa verse 29, naguluhan siya. Lubhang naguluhan siya sa sinabi ng anghel. Ano ba sinabi ng anghel? Yun nga, ikaw, magalak ka na ikaw na pinagpala, ang Panginoon ay sumasa iyo. Ito yung sinabi ng anghel. At sabi dito sa verse 29, lubhang naguluhan si Maria sa iyon, sa sinabi na iyon, di ba? Tapos, iniisip niya sa kanyang sarili kung anong uri ng pagbati kaya ito. Okay? So ngayon, magiging exegesis tayo. Una, bakit siya lubhang naguluhan? Yun yung tanong na dapat nating sagutin. Ngayon, maaring napatanong po siya sa sarili niya kung ano yung ibig sabihin ng siya ay pinagpala. Kasi nga po, sa anong pamamaraan at sa anong dahilan na siya ay pinagpala, 'di ba? Kasi yun nga po yung sinabi ni Jamie kanina, kasi makasalanan naman ako or wala naman, and even ganito po, si Maria, kung ikukumpara natin kala Zacharias at Elizabeth, 'di ba po, sila Zacharias po ay nasa linya po ng mga pari.
Di ba? Sila po ay naglilingkod. And kung makikita natin dito, wala po tayong ibang impormasyon patungkol kay Maria. Di po ba? So, makikita natin dito na, kumbaga, normal na tao. Parang tayo lang din. Di po ba? So, how come? Bakit? Paano? Bakit mo sinabi na pinagpala ako? Okay? So, may add ko lang po. Ang verse po na ito ay isa sa mga pagpapaliwanag kung bakit mali po ang tinuturo ng mga Romano Katoliko o Romano Katolika patungkol kay Maria. Bakit? Kasi kung titingnan nyo po dito, si Maria po ay wala siyang kaalam-alam. Okay? So paano po magkakaroon ng isang paano magiging daluyan ng pagpapalang isang taong walang kaalam-alam? 'Di ba? Kumbaga, again, bakit po natin 'to binibigyan ng halaga? Para maitama po talaga yung ganong pag-iisip at ganong pagtuturo. Kasi po, ito pong Lucas chapter 1 verse 28 or 27, 28 to 9:30, ginagamit po ito ng Romano Katoliko patungkol po sa kanilang katuruan. Okay? Kaya binibigyan lang po natin ng diin na dito makikita nyo, walang kaalam-alam si Maria. Okay? Itong lahat ng ito ay galing sa Diyos. Galing sa Diyos. Ngayon, kung ikaw na tao, mananalangin ka kay Maria ng pagpapala kasi siya ay daluyan ng pagpapala, then nagkakamali na po tayo doon. Okay? So, anyway, balik tayo. Naguluhan siya sa mga sinabi. Why? Kasi po, maaari pong maitanong ni Maria dito kung ito ba'y isang magandang balita or masamang balita. Why? Kasi hindi po sa lahat ng pagkakataon ay mabuting mensahe hangatid ng mga anghel. Okay? Lagi po nating tandaan, kapag may nagpakita ng anghel, hindi po ibig sabihin niya na mabuti or magandang balita yan lagi. But meron din po mga times na masamang balita naman, no, yung kanilang inihahayag. Okay? So again, but here, verse 29, pinapakita dito na wala siyang alam at hindi niya alam kung anong nangyayari, kaya po siya ay naguluhan at kaya po siya ay nagtatanong sa kanyang sarili kung anong uring pagbati ba iyon. Ano yung mangyayari sa kanya na siya'y siya'y nakatanggap ng pagbating ganon mula sa anghel. Ngayon, para po mas maintindihan natin, punta tayo sa verse 30. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot. Okay? Huwag kang matakot. Ibig sabihin, natakot din talaga si Maria. Kaya nga sinabi ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos. Okay? Nakatanggap ka ng paglingap sa Diyos. Again, verse 30 ay pwede rin pong maging gamitin, or actually ginagamit na to again sa maling pagkakaturo. Okay? Mali din po yung pagkakaintindi dito sa verse 30. Bakit? Bigyan pansin natin yung sapagkat nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos. Nung binabasa niyo po ito, meron po ba kayong natatandaan na similar event? May natatandaan po ba kayo na parang pareho yung pagkakasabi at pagkakaano? May natatandaan po ba kayo? Nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos. May natatandaan po kayo? Ako yung natatandaan ko yung naglihis siya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi siya nagalaw. Yung ibig sabihin gano'n, yung naglihis siya nagbuntis siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi siya... Mamaya parang mababasa natin yan yung sinasabi po ni Lola Lita, no? So ayan, salamat po Lola Lita, no? Okay. So isa din po sa matatandaan po natin dito sa katagang nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos is balikan natin yung Genesis. Okay? Sino kaya yun, no? Genesis chapter 6 verse 8. Tingnan po natin. Sabi po dito, subalit si Noah or si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin
ng Panginoon. Okay, tatandaan niyo si Noah? 'Di ba? So yun din po yung sinabi kay Noah, 'di ba? Sa story ni Noah, siya ay nakatagpo ng paglingap or siya ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Okay? Ngayon, kung atin pong sasabihin na si Noah at si Maria ay nakatagpo ng biyaya sa Panginoon dahil sila'y mababait, dahil sila'y may nagawang maganda kaya nakatanggap sila ng paglingap or nakatanggap sila ng biyaya sa Panginoon, well, tingnan natin yung chapter 9 ng Genesis, verse 20. Tingnan niyo po anong nangyari dito. Si Noe ay isang magbubukid at siyang pinakaunang nagtanim ng ubasan. In verse 21, uminom siya ng alak at nalasing at siya'y nakahigang hubad sa loob ng kanyang tolda. So bakit ko po ito binabasa para sa inyo? Kasi pagkatapos po ng Great Flood, okay? Pagkatapos po ng lipulin ng Panginoon ang lahat ng tao kasi 8 na lang natira sa buong mundo. Pagkatapos po noon, okay? Nakita ni Noah yung galit ng Diyos, nakita ni Noah yung paghuhukom ng Diyos sa mga tao sa mga kasalanan ginawa nila. Pero alam niyo po ba anong unang ginawa ni Noah pagkatapos po noon? Alam niyo anong ginawa niya? Ito po. Nagtanim siya at mula sa tanim niya, siya po ay uminom at nalasing. Okay? Di ba? Di ba? Kung ikaw nakita mo yung galit ng Diyos na, hindi ka talaga maglalasing kasi ayaw yan ng Panginoon. Pero tingnan niyo po, di ba? Anong nangyari? Ano nangyari? Di ba? Pagkatapos noon, si Noah ay nalasing. You see? Tapos sasabihin ng mga tao, mabait kasi si Noah. Si Maria nakatagpo ng paglingap sa Diyos kasi mabait yan. Kaya ikayo, di ba? Ito pa sasabihin ng mga bulaang tagapagturo. Kaya kayo, kung gusto nyo na biyayaan kayo ng Panginoon, kung gusto nyo ng masaganang ani ngayong 2024, kayo ay magpakatino, kayo ay magpakaganito, ganyan. Di ba? Ganyan yung mga pangako no, ng mga maling pagtuturo. Di ba? So hindi po talaga. Pag sinabi pong ikaw ay nakatagpo ng paglingap sa Panginoon, hindi po ibig sabihin yan meron ka nagawang something. No? Kaya biniyayaan ka or kaya ka nakatagpo ng paglingap sa Diyos. Hindi. Ito ay tanging yung sinabi nga po ni Tito Bong kanina, biyaya lang talaga. Biyaya lang talaga ito. Alam ko po no, paulit-ulit nyo na po itong naririnig. Sana no, maging klaro at totoo po ito sa atin, no? Yung maliwanagan talaga tayo na biyaya lang talaga ang lahat. Okay? So, yun po ang may dadagdag ko sa verse 30. Yung nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos. Okay? So, pagkatapos nun, verse 31, at ngayon, ito na, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Okay? Sige po, anyone po na may ma-share po sa verse 31. Ito yung nabanggit kanina. Ano po to? Alam ko po na alam niyo po ito. Alam ko po na alam niyo po ito. Pero pag tiningnan po natin kung inaral natin ito no, na exegesis, ma-amaze po tayo. Bakit po? Alam niyo kung kayo po ay Hudyo, sige, kayo po muna. Sige po. Pagpapala sa kanya. Pagpapala kay Maria. Ito na yung sinabi ni Lola na pagpapala, no? Yung kanina. Ito sa kanya yung ngayon. Isa tanong mo, yan ang sagot ko, pagpapala sa kanya yan. So, kumbaga, pinakita na tunay na
tagpo siya ng paglingap sa Diyos kasi ito nga yung binigay na pagpapala kay Maria, no, na siya'y magbubuntis, no, at siya ang magiging ina ng anak ng Diyos, no. Ayun, yes, ito po yung pinupunto ng anghel. Bakit niya sinabi na pinagpala ka? Kasi ikaw ay maglilihi sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki. Yan, maraming salamat, Lola Lita. Pero may isa pa po akong gustong marinig. Bakit ko po sinabi kanina na kung ikaw po ay isang Hudyo, ikaw po talaga ay matutuwa kapag binasa mo tong verse 31. Bakit? Bakit po kaya? No, exegesis. Bakit? Kung ikaw ay isang Hudyo, di ba? Exegesis, di ba? You imagine na ikaw ay isang Hudyo. Then nabasa mo tong verse 31. Bakit siya magbibigay ng lubos na kasiyahan at pagkasabik, no? Masasabik ka talaga kapag nabasa mo to. Why? Bakit kaya? Sige, Jamie. Baga, mag-start mag-fulfill na yung prophecy sa Old Testament, yung sa Isaiah 7:14. Amen. Yes. Kung ikaw po isang Hudyo na alam mo yung propesiya, matutuwa ka at masasabi ka. Bakit? Kasi ito po ay senyales na malapit na pong tuparin yung ipinangako sa lumang tipan na sinulat ni Propeta Isaiah na binasa po natin kanina. Anong prophecy ba yon? Isaiah 7:14. Ito, kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki. You see? So kung ikaw Hudyo ka, nagbabasa ka ng ito kasi binabasa talaga nila yan, no? Na magiging tanda ng Panginoon. Tapos malalaman mo, hala si Maria. No, manganganak siya bilang isang birhen. So ito na yung tanda ng pagliligtas ng Panginoon. 'Di ba? Kaya ikaw na isang Hudyo, tiyak na masasabik ka talaga. Naintindihan niyo po 'yan, mga kapatid? 'Di ba? Pero sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, tapos na eh. 'Di ba? Tapos na, nangyari na. Ano yung magiging resulta nito sa atin? Well, wala lang iba kundi ito ay magiging dahilan na tayo magiging sigurado. No? Isang patunay na si Jesus talaga ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Bakit? Kasi nangyayari yung mga propesiya patungkol sa kanya. 'Di ba? Tunay na nangyayari yung mga propesiya. Ngayon, kung papansinin niyo po dito sa verse 14 ng Isaiah, chapter 7, kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Okay? Emmanuel. Pero kung babalikan natin sa chapter 1 verse 30 ng Lucas, anong sabi dito? 31 pala. Anong sabi dito? At tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Sa Isaiah, Emmanuel daw pangalan. Pero bakit naman dito sa bagong tipan sa Lucas, bakit naging Jesus? Hindi niyo po ba natanong yun? Kasi alam ko po naririnig niyo yung salitang Emmanuel eh. Di ba yung pangalan na Emmanuel? Pero hindi ba kayo nahiwagahan? Bakit Jesus tawag sa kanya? Bakit hindi Emmanuel? Ito, lang po, medyo magsaside, segue lang tayo sandali. Para mabigyan lang din to ng sagot. Kasi ewan ko po kung natanong niyo yon. Kasi ako po, dati pa man, nagiging hiwaga na sa pag-iisip ko, bakit tinatawag siyang Emmanuel? Bakit Jesus ang tawag sa kanya? O ngayon, nabasa natin yung Isaiah, siya'y tatawagin, siya'y papangalanan na ano daw? Emmanuel. Pero dito naman sa verse 31, siya'y tatawagin sa pangalan na Jesus. Bakit nangyari yon? Sige pa, Tita Bong. May nabanggit si Pastor Jello nung nakaraan na ang lumang tipan ay naghahayag ng nakapaloob doon ng bagong tipan, pero ito po ay nakatago. At
ang bagong tipan ay nakakaloob ang lumang tipan, ngunit ito ngayon ay nahayag na. Ganun po. Okay. Ayan, so ang pinupunto ni Tito Bong dito, kumbaga, parang may code name pa, no? Parang ganon. Hindi pa totally hayag, no? Pero tama po 'yun, no, na may mga yung lumang tipan dati, yun ay bagong tipan na hindi pa nahayag, di ba? Yung bagong tipan ngayon is yung lumang tipan na hayag na, parang gano'n. Okay? Alright, sige po, thank you Tito Bong, no? So, yes, pwede natin magamit po iyon. Pero yung iba po, baka meron kayong masasabi or baka nabasa nyo man lang yung sinend ko po na link, nandun po yung sagot. May sinend po akong link sa GC. Ayan, binabasa na nila ngayon. Sige po, i-summarize ko na lang po. Kasi po, ganito po, para lang maging klaro din sa inyo at hindi tayo malito, baka may magtanong. Bakit sa Old Testament, Emmanuel, or bakit tinatawag siyang Emmanuel, pero bakit ang pangalan niya Jesus? So, hindi po ibig sabihin na sinabi po sa Isaiah 7:14 na ang kanyang pangalan ay Emmanuel, ay yun na po talaga yung magiging pangalan niya. Ito pong Emmanuel is actually hindi po yan pangalan, but title po yan. Title. Okay? Title. Alam niyo yung title? Diba? For example, doctor, engineer, title po yan. Now, ano bang ibig sabihin ng Emmanuel? Ang ibig sabihin po ng Emmanuel ay God is with us or God with us. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Okay? So, tinawag po siyang Emmanuel kasi nga siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya tinawag siya sa Old Testament na Emmanuel kasi God will be with you. Di ba? Literal na makakasama nyo ang Diyos. Kaya nga sa John chapter 1 verse 14, di ba? John chapter 1 verse 14, anong sabi dan? At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. 'Di ba? Tumahang kasama namin. Ibig sabihin, Emmanuel. 'Di ba? Naintindihan niyo po 'yon? So, hindi po ibig sabihin sa Isaiah na ang pangalan ni Emmanuel, papangalanan na talaga siyang Emmanuel. But ito lang po ay pagpapakita na ang Panginoon ay magiging kasama natin. So, sa pagdating po ng Panginoong Jesus, siya po ay pinangalan ng Jesus. Okay, title lang po yung Emmanuel. Okay? Naintindihan niyo na po ba, mga kapatid? So, kung may magtanong po sa inyo, bakit hindi Emmanuel ang tawag sa kanya? Pangalan niya talaga, Jesus. Okay? Alright. So, I think dito lang muna tayo magtatapos sa verse 31. So, maraming salamat po, no? Sa mga nag-share, patuloy po kayo mag-aral, and magpapatuloy tayo sa 32 hanggang 38. Tatapusin na po natin yung 38 hanggang 38 bukas, God willing. Okay? May madadagdag pa po ba kayo or wala na? Okay na? Okay, sige. Thank you po sa lahat na nakasali, no? Tita Che, Tita Susan, Tita Arshan, Lola Myong, and Rodriguez family, and Dit family. Sa online, kung nandyan man sila Tita Beng, sila Avril. Ayan, okay. So, closing prayer po. Bago po pala ang lahat, since nandito po silang dalawa, take ko na lang to na opportunity para maging announcement. Doon po sa Lord's Day Worship Service, di ba meron pong MC, tapos nagpe-pray, no? Kung mapapansin nyo po, mga babae po yung nag-lead nun, di ba? So, meron lang akong conviction or conviction ba? Basta naisip ko lang po na siguro ready naman na ang ating mga lalaki. Sino yung mga ibang lalaki natin? So, andyan po si Daddy, nandyan din po si Tito Bong. So, since si Gab po ay nakatoka na siya doon sa pagli-lead ng declaration, so Gab,
Alam mo naman yung preparation na dapat gawin. Paigtingin mo pa yon, no? Iyan mo pa yung sarili mo sa salita. And yung mga tatay naman natin ay nakikita naman natin din na nag-grow din sila sa salita. So, okay lang po ba, Tito Bong at Daddy Jess, na palitan po kayo every Sunday na mag opening prayer po tsaka MC? Nagawa niyo naman na siya no nung Christmas party. So, ganun lang din po ang mangyayari. Okay lang po ba? Okay. Okay po. So, ngayong Sunday po si Tito Bong muna kasi si-set up namin sa online. So, bali opening prayer tsaka MC or kayo po yung tuturuan naman po kayo ng mga anak niyo po, no? Para Then, next Sunday, ikaw, Dad, online lang din. So, maganda na may ka lang din. Tapos yung background mo, medyo niyo lang. Okay? So, yun lang, si-set up natin yun. Habang online si Daddy, pwede naman magagamit naman natin. Okay po? So, yun lang naman. Okay, so bukas po, kita-kita po ulit tayo. Pray muna tayo, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita, sa lahat ng pagpapaliwanag sa amin. Tunay nga, Lord, na gaya ni Maria, kami po ay pinagkalooban mo po ng biyaya. At maraming salamat dahil ito po ay ayon sa iyong soberanya, ayon po sa iyong authority, sa iyong otoridad at sa iyong kalooban. Salamat, Lord, sa patuloy na pagkilos sa buhay ng bawat isa, na patuloy ko pong pinapanalangin ng bawat isa ay lumago sa kanilang pagkilala sa iyo at pamumuhay na nagbibigay kaluwalhatian para sa iyong pangalan. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay. Thank you. See you bukas. Bye-bye po. God bless. Ingat.